paumanhin po? Ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Ang video na ito ay nagmula sa isang kahilingan at katanungan ng isa sa mga subscribers ng Kwento at Babala. Naglalaman po ito ng spiritual o makabiblia at makamundong paliwanag tungkol sa paglalagay ng mga tato o mga marka sa ating katawan. Malalaman sa video na ito kung ano ang mga babala na mula sa Biblia bago pa man tayo magdesisyon na magpapahiwa-hiwa sa iilang mga parte ng ating katawan. Ito ba ay kasalanan para sa Diyos? Ang mga pagpahayag na ito ay hindi ginawa upang sisihin ang sino mang nagpapatato sa kanilang katawan. Kundi ito ay isang paalaala lamang kung sakaling naisipan nating muli na maglagay pa ng dagdag na mga marka saan mang parte sa ating katawan. Sama-sama nating tuklasin ang mga bagay na dapat nating malaman bago pa man tayo mapalayo sa Panginoon. Dahil ang kaalaman ay isa sa mga pinaka-importanteng instrumento upang mapalapit tayo sa Diyos. Kwento at Babala. Maraming dahilan kung bakit nagpapatato ang isang tao. Maaring ito ay nagpapagaan sa kanyang kalooban. Maaring ito ay nagbibigay paalaala ng isang hindi malilingutang pangyayari sa kanyang buhay. O nagpapatunay sa mga nakaraan niyang paghihirap at kasuklam-suklam na bahagi sa kanyang kahapon. Maari na ang isang tao ay nagpapatato, dahil sa pamamagitan nito ay maipapaliwanag niya ang isang bagay na hindi na kailangan ipagtanong. Karamihan ng mga tato ay naging isang anyo ng sining sa katawan na may mahabang kasaysayan at iba't ibang kahulugan sa iba't ibang kultura. Para sa iilan, ito ay isang paraan ng pagpapahayag sa kanyang sarili, at paggunita ng mahahalagang pangyayari o tao sa kanyang buhay. O pagpapakita ng pagiging miyembro sa isang grupo. Para naman sa iba, maging sa isang anyo ng pangrelihiyon o pang-espiritual na pagsamba na naayon sa kani-kanilang pananampalataya. Ngunit mahalagang tandaan na ang pagpapatato ay isang permanenteng marka sa katawan, kaya't dapat itong pag-isipan ng mabuti bago gawin sa sarili. Dahil ayon sa siyensya, may mga potensyal na panganib din na maaring magaganap. Tulad ng infection, allergy, at mga problema sa pagpapagaling nito lalo na kung ikaw ay isang diabetic. Kaya ang payo ng siyensya, kung tayo ay nangangarap na magpapalagay ng marka sa katawan. Mahalaga ang pagpili ng isang lisensyado at may karanasang tattoo artist upang mabawasan ang mga panganib na ito. Sa Pilipinas, ang pagtingin sa mga tattoo ay nag-iiba-iba pa rin depende sa konteksto at kultura at paniniwala. May mga grupo katulad ng fraternity at isang komunidad na may positibong pananaw bilang tanda ng kanilang samahan. Ngunit para sa iba ang bagay ito ay magkakaroon pa rin ng hindi magandang resulta at negatibong pagtingin. Dahil paiba-iba ang pagtingin ng bawat individual sa bagay na ito. Susuriin natin sa spiritual na pamamahayag ang tungkol sa mga tato kung ito ba ay totoong kasalanan para sa Diyos. Sa panig ng simbahan, partikular ang simbahang Katoliko, ay mayroong malinaw na pananaw tungkol sa pagmamarka ng katawan o pagpapatato. Bagamat walang direktang pagbabawal sa Biblia, ang simbahan ay nagbibigay diin sa pagpapahalaga sa katawan bilang templo ng banal na espiritu. Na mababasa natin sa aklat ng unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 16 hanggang 17, ito ang sinabi. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung sino man ang sumisira sa templo ng Diyos, siya'y sisirain ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, at iyon ang inyong mga katawan. Dito, binibigyang diin ang kabanalan ng katawan. Ang simbahan ay naniniwala na ang katawan ng tao ay isang regalo mula sa Diyos at dapat tretuhin ng may paggalang at dignidad. Ang mga tato at iba pang anyo ng pagmamarka ng katawan ay maaaring makita bilang isang paglabag sa kabanalan ng katawan. Gayunpaman, ang simbahan ay hindi nagbibigay ng isang matibay na patakaran laban sa mga tato.
Ang desisyon kung magpapatato o hindi ay isa lamang personal na desisyon na ginawa ng bawat individual. At ang simbahan ay nag-uudyok sa mga tao na sana ay gumawa ng mga desisyon na sumasalamin sa kanilang pananampalataya at pagpapahalaga sa katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Ang simbahan ay nagbibigay diin sa pagiging responsable sa pag-iingat ng ating mga katawan. Maging sa pagkain man o inumin. Bilang isang paraan upang maipakita ang ating pag-alang at pag-ibig sa Diyos na siyang lumikha nito. Sa ganitong paraan, kung ikalulungkot ng Panginoon ang ating mga bisyo, paano pa kaya kung hiwa-hiwain natin ang ating katawan? Sa dahilan na hindi ito pag-aari natin. At ito ay pinapahiram lamang mula sa Diyos na may-ari ng lahat. At ang isang tao na may sapat na kaalaman sa mga bagay na ito, ay alam niya na hindi makadiyos ang pagsasauli ng anumang bagay na marurumi lalo na kung ito ay hinihiram lamang. Kahit pa man na ang Biblia ay walang direktang pagbanggit sa mga tato gaya ng pagkakaintindi natin ngayon. Gayunpaman, ang aklat ng Levitico Kapitulo 19 versikulo 28 ay madalas na binabanggit sa talakayan tungkol dito sa pagpapatato. Ito ang sinabi ng talata. Huwag ninyong gagawin ang paghihiwa-hiwa sa inyong katawan dahil sa mga patay, ni magpapatato man kayo sa inyong katawan. Ako ang Panginoon. Ang interpretasyon ng talatang ito ay nagkakaiba-iba. Ang ilang Kristiyano ay naniniwala na ito ay isang direktang pagbabawal sa lahat ng uri ng tato. Ayon sa talata, ang mga tato at iba pang anyo ng pagmamarka sa katawan noong panahong iyon ay kadalasang nauugnay sa mga pag-anong ritual at mga gawi ng pagdadalamati, kung saan ang mga tao ay nagmamarka sa kanilang katawan. Bilang bahagi ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o bilang paggalang sa mga patay. Ang Diyos ay nag-utos sa mga Israelita na iwasan ang mga gawi na ito upang mapanatili ang kanilang espiritual na kadalisayan. Ibig sabihin itinuturing itong isang paglabag sa kalinisan at kabanalan ng katawan. Malinaw na ipinapaliwanag sa talata na sa konteksto ng sinaunang pagpapatato ay kadalasang nauugnay sa pag-anong mga ritual at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Samantala, sa makamodernong panahon, ang karamihan ay naniniwala na ang talata sa pagbabawal ng Diyos tungkol sa pagpapatato sa katawan ay tumutukoy lamang sa mga partikular na uri ng pagmamarka ng katawan na ginagawa noon. Bilang bahagi ng mga ritual ng pagdadalamati at wala umano itong koneksyon sa mga tato ngayon. Sa madaling salita, hindi sila naniniwala na isang paglabag para sa kautusan ng Diyos ang mga modernong tato, at hindi ang mga ito nasasakop ng pagbabawal ayon sa talata na nabanggit. Dahil sa paniniwalang ito ng ibang relihiyon at denominasyon, iniisip tuloy ng mga tao na sila ay nagkakaroon ng kalayaan upang magpapatato sa kanilang katawan. Subalit, para sa simbahang Katoliko, ay mahigpit pa rin pinapaalaala na kung maaari ay huwag na dagdagan pa ang mga hiwa ng katawan. Dahil ito ay labag sa kalinisan at kabalanan ng katawan na inaanyahan ng tunay na Diyos. At mas mainam po na kung sino man sa atin ang nagkaroon ng mga tato sa katawan, ay makiusap tayo sa Panginoon tungkol sa hindi natin pagbibigay ng pag-alang sa mga bagay na Kanyang ipinahiram lamang. Ngunit kahit na tayo man ay may mga marka na sa ating katawan, huwag nating kalimutan na mahal pa rin tayo ng Diyos bilang mga anak. Ito ang sinabi ng Panginoon sa aklat ng 1 Samuel Kapitulo 16 versikulo 7. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Sa kabuuan, ang turo ng Biblia tungkol sa tato ay hindi naglalaman ng isang tiyak na pagbabawal na maaaring ituring na universal. Kundi ito ay nagpapaalaala lamang tungkol sa mga nagnanais ng kabanalan at kalinisan sa katawan. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat.